Pinakita ni Senator Bongo ang kanyang pagmamahal sa Daga Manila. Oo, kabibig. Sinuportahan, pinuri ni Mayor Isko Moreno si Senator Bongo. Yung si Trillanes, ano bang nagawa niya sa Pilipinas? Try to mention kung ano bang nagawa ni Trillanes para pwede niyang ipanghambog na gawa ko to, may proyekto ako ng ganyan na ganito nung naging senador siya. Buti pa si Bongo. Sikat si Bongo dahil sa Malasakit Center. Aside from that, tumutulong si Bongo lalo na sa mga health centers, mga kabibig. At isa na dyan ay nagpasalamat si Mayor Isko Moreno. Nakakabibig. Senator Bongo nakiisa sa pagbukas ng bahay lingap ng UP PGH. Tingnan nyo kabibig. Personal na sinaksihan ni Senator Bongo ang opening at blessing ceremony ng UP PGH Balay Lingap, isang halfway house na magsisilbing tahanan ng pag-asa at malasakit para sa mga pasyente at pamilya na nagmumula pa sa malalayong lugar upang mapagamot sa Philippine General Hospital, mga kabibig. Samantala, pinasalamatan ni Senator Bongo ang UP PGH community na pinamunuan ni Dr. Gap Legaspi, donors, at iba pang partners na nagbibigay daan sa proyektong ito. Naisa katuparan ang proyekto na sa inisyatiba ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pakipagtulungan ni Mayor Isko Moreno at ng Manila City LGU. Taga Manila, pasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Nasa katuparan talaga itong UP PGH Balay Lingap, mga kabibig. At sobrang pasasalamat, malaking tulong ito sa ating mga pasyente at watchers na naghihintay habang nasa paggamutan ng PGH ayon kay Isko Moreno. Dahil sa halfway house na ito, mayroon na silang mapagpapahingaan at masisilungan sa gitna ng init at ulan. Yan, mga kabibig. Diba? Pinangunahan ni Mr. Malasakit, Senator Bongo. Yan ang sabi. Ni Isko Moreno. Sobrang happy ni Isko Moreno, kabibig. At ito ang video ng pasasalamat kay Mayor Isko Moreno kay Senator Bongo, mga kabibig. Let's watch this video. Mabubo kayo. Magandang umaga po at welcome back to Manila, Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay napakaraming tinulungan sa Manila. Name it, kahit lamay. Simula sa lamay hanggang sa mga malalaking pangangailangan ng aming mga kababayan. I, for one, is a witness of it. So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nag-umpisa sa kilometer 0. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over the country. And malaking bagay po yung ginawa ninyo noon, Senator. And we are, on behalf of the people of Manila, thank you very much sa inyo. Thank you. Ating partner, napakasipag, Doc Gap. Totoo po yung isang pinagkukwento niya hanggang madaling araw kasi si Gap, kahit gabi pwedeng i-text o kahit early morning pwedeng tawagan. We always wanted to partners with the national government. Especially nowadays in the case of City of Manila with our fiscal challenges. At I am happy to our fellow Manileños. Ito yung totoong konsepto. Kapag iisang antena o frequency ng National Executive Body, National Legislative Body, and the local government, if they are in sync or in synchrony towards delivery of public service, ito po tayo ngayon. Ito yung resulta. Magkakasama-sama tayo. Mag-aalay tayo ng programang
I think magiging kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan, mano pa sa may mga sakit natin. And this is our own little way of showing support to our partner, UPPGH, and to others. Basta ang importante, ang isang common is taong bayan. And showing also our commitment to continue to deliver on what I believe personally. Where should the government invest? And beyond. Literally and beyond. Minimum basic needs. O, di ba mga kabibi? Di ba? Inisyatiba ito ha sa ano pa ni Duterte administration ha. Tapos na isa katuparan ni Mayor Isko Moreno, katulong si Bongo, Mr. Malasakit. Alam mo naman, di ba? Ito yung wish ng Tatay Digong na yung mga tao sa probinsya ba pagpupunta sa syudad, tapos mamasasilungan sila, di ba? Alam mo, may mga pasyente, tapos may mga parientes, mga kapamilya, di ba? So, yung mga kapamilya, at least man lang, masasilungan sila in case na wala silang matutuluyan sa Manila, di ba? Super duper malaking tulong ito mga kabibig. At ngayon, si Senator Bongo binabato ng mga intriga, tapos sasabihan pa ni Trillanes na si Digong daw at si Bongo ay mastermind sa flood control. Nako po, eto ha, si Atty. Topacio lang ang katapat ni Trillanes. Dinadala, hindi ba nasaan ang nangyari doon sa mga binanggit ng mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa maleta? Tahimik na lahat. Nasaan yung, di ba may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, pinipilit pa siya ni Lacson. O di ba, hindi, akala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressmen. Tumigil na si Lacson doon. Wala nang in-schedule na investigasyon pagkatapos noon. O pagka ngayon, ang gulo, kita mo ha, ginugulo nila. Ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirya nila. Oo, di ba? O, paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Oo. Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na Bongo rito eh. Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala akong nakikitang tinawag. Tinawag nyo si Martin. Isang beses para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pang... Diba? Hindi nyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pinofloat nyo pa na, uy, baka pwedeng state witness ito. Paano magiging state witness from all indications? Kasama siya. Kasama siya. Siyang nasa pinuno. Siyang speaker eh. Opo. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila, PR move lagi. Pinakawalan ni speaker yung mga propagandist niya, guest dito, guest doon, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Nakikita nyo na yung pattern eh. Bago, yung mga diskaya na unang-unang nang baggit kay Martin, bigla mo ba naman sasabihin, hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony? Ito na naman isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulla. Hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Diba? Si Singson, nagpa-interview, personal view daw niya yun. Bakit naman pinapublicize mo yung personal view mo? Member ka ng ICI. Parang si Lacson, diba? Tinuligsa siya ni Marcoleta. Bakit ka nagpapa-interview na tingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez? Mali na yun. Ito, ganoon din ang ginawa. Nag-media rin sila. Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Gusto nila naiipit ang mga Diskaya. Bakit? Alam ko na ang game plan yan eh. Iipitin nila ng ipitin yan. Sa kanila sasabihin, sige, baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan, si ganito, si ganon, si ganyan, hindi ka namin iipitin. Yun ang game plan dyan. Halatang halata natin. Kita mo ha.
Yun ang nakakatawa nga rito. Di ba? Opo. Bakit naman pumunta na naman kay yung sa CLTG, yung sa tatay ni Bongo? Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pang isa, ito, report ito ng isang media organization, ha? Basahin ko sa inyo, verbatim, kinopya ko, baka sabihin nyo, nilalagyan ko ng kulay, ha? Ito. May nagpadala sa akin. Opo. Ito, ha? Hanapin natin. Ito, kita mo, ha? Ito. October 16, kahapon. Yan. Okay. Ito ang storya, ha? Basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla, at ang Department of Justice. Bakit kinakausap niyo yung Ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent Yun. ang Ombudsman? Bakit sinasabihan nyo na ganito, ganon? Nakalimutan niyo na ba? Bakit nagsasuggest kayo? Yun. Eto pa, natatawa ko kay Sandro. Opo. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ng Pangulo, pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Legislator ka. Hindi ka nagpapakulong, boss. Ha? Grabe, Gumagawa ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din Ala. ni Remulla, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Yes. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Oo. Ito po, Naku, boss, mali na ho yung direksyon nyo. Knock-knock. Eto ba, dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flood control, sabihan lang siya. Kailan ka naging investigador ng ICI? Ang atake niya ba para kay Trililing. So ako kabibig no, proud ako kay Senator Bongo, mga kabibig. In fact aside from ang daming mga binabato kay Senator Bongo ngayon, instead na sila Martin Romualdez, Zaldico at iba pang politiko na obvious naman talaga, nangungurakot mga kabibig, gusto nilang i-ano kay Bongo, kay Duterte. Iko-connect nila kay Bongo, kay Duterte. Ang past administration, dahil sa sinabi ng Madiskaya na 2016 pa sila nag-start ng flood control project. Tapos, dahil sa word na 2016, nakahanap sila. At sinampahan pa ng plunder case ni Trillanes. Sabi nga ni Panelo, bakit ngayon ka lang nagsampa ng plunder case? Pwede mo naman gawin yon nung kauupo lang ni BBM. Nagsampa ka ng plunder case. Bakit ngayon lang? Yun din ang tanong ng maraming tao. Diba, kapipig? So, ano ang inyong komento, kapipig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sobrang kasiyahan ang ating makikita sa pagmumukha ng Manilenyo na kung saan talagang nandun si Mr. Malasakit. Taos puso nagpasalamat talaga si Isko Moreno. Galing nga ng Malasakit program ni Senator Bongo. Ang dami na natulungan. Nawala na kung ano pang requirements sa PhilHealth. Ang daming pabalik-balikin pa sila. Karampot lang ang bawas. Full paid ang Malasakit Center.